Kamusta pong muli mga katambay? Ito na naman po inyong katambay. Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan, nagbabalik po para po magkomento sa nangyayari po sa ating bansa, lalo po sa politika. Ito po, alam naman po natin mga katambay, iba po ang balita sa mainstream media at iba rin po ang binabalita dito po sa social media. Alam naman po natin sa social media, ang putok na putok, yung problema ng kinaharap po ng Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya about sa droga, sa pagsinghot ng shabu o cocaine, mga katambay. At ito po ay mayroong nagpatunay na si Miss Cathy Binag, pero sa kabila nun, tikom pa rin ang bibig. Lalo po ang media, mga katambay. At ang mga sinasabing kaalyado po ng Pangulong Marcos, tikom pa rin, naka-blackout po sila. Blackout news pagdating po sa issue ng droga ng Pangulong Marcos. Pero sa kabila nun, tutok naman po ngayon ng media dito naman po sa mga isa po na nagsasabing nagparatang din po na sumisinghot at gumagamit ng droga ang ating Pangulo at marami pang involved. Mga katambay, may mga artista pa, kasama ang mga Voltes 5 dito di umano. Dito po sa unang pasabog po, kung natatanda po natin, si ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Ngayon po, siya po ngayon ay nasa hot seat, mga katambay. At ngayon po, ano po ang ginawa ng ating gobyerno di umano? Ayan po, binigyan na po siya ng problema, mga katambay. At pinakonvict po siya. Kinasuhan po siya. At may conviction na po yata siya di umano, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ng ex-agent ng PIDEA, si Sir Jonathan Morales. Ito po, sa interview po ni Maharlika, mga katambay. At komentuhan po natin. So, JM, after that conviction, I know na, kasi sabi ng iba, yung mga ba't di ba nakakulong yan? Ano yung ginawa nyong action? Nag-appeal ba kayo ng iyong mga abogado? Alam nyo, immediately, pagkatapos nung basahan ako ng, ng hatol, agad-agad yung aking abogado, nag-manifesto kagad sa korte, na para dun sa aking pansamantalang kalayaan. At yung nga ay ginrant naman nung judge yung aking bail at ganun din yung pagkaka-cognizance doon sa aking abogado para sa At yun. At binigyan kami ng 15 araw para makapaghain agad ng appeal sa Regional Trial Court. At kasi dito sa dito sa first level court tapos papunta sa second level court. Pagka wala nangyari sa second level, doon naman sa sa Court of Appeals. Pag wala nangyari sa Court of Appeals, doon naman sa Supreme Court. Basta ang sa akin lang ang pinararating ko sa sambayan ng Pilipino, ang inyong agent ng bayan kailanman ay hindi luluhod dito sa mga bangag na ito, sa mga addictus benedictus na ito. Sapagkat ang inyong agent ng bayan ay hustisya nang huhuli. Bagamat tinanggal lang naman nila sa akin is yung yung aking kumbaga sa baluti. Pero yung aking pagiging alagad ng batas ay nasa aking puso't isipan. Nandito na to Nandito na Ito na yung ko. Kaya kahit ano pa ang gawin nila, na sa akin, talagang hindi ako titigil na ipatupad kung ano yung nararapat. Sa pamamagitan nitong paghahayag ng katotohanan, sa tulong nyo, Binibining Maharlika, sa tulong ng ating mga kasama, nila Cathy, nila Atty. Glenchong, nila Atty. Vic Rodriguez, nila Atty. Trixie Cruz, nila Dr. Lauren Badoy, at Ika Eric. Tuloy-tuloy tayo para sa bayan, para sa katotohanan. Kung ano yung ipinaglaban nung matandang Rodrigo Duterte, inalay niya yung kanyang yung kanyang buhay para lang labanan itong sindikato, itong mafia na ito, para labanan. True. Kaya lang hindi naging hindi naging sapat sapagkat may limitasyon yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang termino. Kaya nga sa pamamagitan nating taong bayan, hindi dahilan na tayo ay pagbabantaang ipakukulong o igugurgurin, hindi dahilan yun. Huwag tayong titigil
dahil ang inyong agent ng bayan, ito lalo ang nagiging motibasyon para labanan ng harapan. Ngipin sa ngipin, noo sa noo. Yeah. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng dating agent PDEA, si Jonathan Morales. Talaga po nakita po natin mga tambay, yung mga nakarang hearing po niyan, di ba? Pumutok sa Senado. Kaya lang hindi na tinutukan ni Senator Bato de la Rosa, bigla rin po na-stop yung mga investigasyon. Hindi natin alam kung ano po ang saloobin ni Senator Bato. Pero sa pag-iimbestiga rin naman ni Senator Bato, legit po yung pag-iimbestiga at pati po yung mga dokumento na sinasabi, may katotohanan po yun. Ayon po kay Senator Bato yun. Kaya bigla na lang po tayo nagtaka, natigil po ang investigasyon, lalo po sa Pangulo ng Pilipinas at sa First Lady gumagamit at marami pang sangkot na sinasabi. Dapat nga po ito i-push po ito ni Senator Bato. Pagsamahan po nila ni Senator Bongo at ni Robin Hood Padilla, di ba? Kasi ang pinagtutuunan po ngayon sa Senado, ang mga artista Artista po, yung mga nagkakaproblemang artista, yung po tinututukan nila. Pero ito pong malaking problema ng droga na parang mafia na, parang sindikato na nga, sinasabi ni Jonathan Morales. Sindikato na ito sa ating bayan. Nakapangihinaya nga lang dahil maiksi lang ang termino ni dating Pangulong Marcos, ni dating Pangulong Duterte. Kung mahaba-haba lang ang termino ni dating Pangulong Duterte, baka malaki na ang pagbabago ng ating bansa, lalo na kung pumutok ito. Kung pumutok ito at lumabas yung issue na ito na kay Jonathan Morales at kay Cathy Binag, may kalalagyan po itong mga ito, mga katambay. Kaya lang, talagang ganun Ngayon, nasa hot seat po ang Jonathan Morales. Kaya lang, matapang po ang ating Jonathan Morales, basta siya ay investigador ng bayan at siya'y nananatiling nanguhuli ng bilang alagad ng batas sa kanyang puso't isipan. Pinatutupad niya ng tama dahil nga siya ay isang agent. Investigador po ito. Kaya naimbestigahan po ang First Family doon po sa kanilang mga pinagagawang masamang bisyo. Kaya lang, iba po ang pamunuan ng ating administrasyon ngayon. Pagka kinalaban mo sila, may kalalagyan kayata, di umano mga katambay. Kaya ito po. Pero sana po, pagdating po sa hustisya ng ating batas, mga katambay, hindi po sana ito may kilingan. At sana po maging fair po ang ating batas, lalo po ang ating justice system, mga katambay. Dahil dito po sa nangyayaring panggigipit di umano kay Sir Jonathan Morales, sana maging ang batas natin ay may ngipin at sana po ilaliman ng investigation po dito, mga katambay. Dahil alam naman natin ang Jonathan Morales ay siya po ay isang nagiging tinik po sa administrasyong Marcos, mga katambay. Dahil mismo ang First Family ang involved. Hindi naman po ang mga sekretary. Hindi naman po ang sinasabing mga kapulisan ang involved. Di ba? Hindi po si Juan de la Cruz ang involved po dito. Mismo po ang nakaupo sa Malacanang, ang pamilya, mga katambay. Dahil meron pong grupo ito. May grupo ito na sinasabi nila Jonathan Morales at Cathy Binag. Ang grupo po nito ay hindi basta-basta tao. Hindi maliit na tao po, malalaking tao po sa Pilipinas ang involved po dito po sa grupo ng Voltes 5, mga katambay. Kaya inaasahan na po ito. Inaasahan na po ni Sir Jonathan Morales na mangyayari sa kanya ito. Kaya lang siyempre nahandun pa rin yung pagpapasalamat niya dahil tinutulungan siya, ginagabayan siya sa tama ng mga abogado natin, sila Glenn Chong, Attorney Trixie, si Attorney Vic. Siyempre, nandiyan pa rin siyempre sila ang dating Pangulong Duterte na nasa tama ang landas na tinatahak pagdating sa bisyo, sa droga ng ating bansa. Hindi katulad ngayon. Laganap po ang droga sa ating bansa ngayon. Krimen, di po ba? Korupsyon, nagbalikan na lahat. At ang napakalaki pang problema na hindi tinututukan ng ating bansa, ang kahirapan sa nagmamahalang bilihin. Lalo ang inflation na walang trabaho, napakalaki. Ang ekonomiya natin ay bagsak. Tapos ang utang natin ay lumolobo sa laki. Pero ang tinututukan po nila, mga Duterte. Puro Duterte po ang iniimbestigahan. Ngayon, ang Pangulo naman po ngayon, ang iniintay natin, kailan naman kaya iimbestigahan ng Pangulo ng Pilipinas? Dahil puro dating Pangulo ang iniimbestigahan.
at ang Vice President at ang mga Duterte ang iniimbestigahan, sino naman kaya maglalakas loob kahit isa man lang congressman o isang senador ang mag-imbestiga sa Pangulo ng Pilipinas sa panahon natin ngayon? Sino kaya ang may yagbols na politiko, mga katambay? Kaya nakakalungkot lang po. Dahil ito po, kung wala po ditong humahawak na mga magagaling na abogado, baka hindi kaya natulad na rin po ito, di umano, kay Lapid, yung natatanda natin, yung Percy Lapid. Dahil ito po, may pasabog din po ito nung araw nung nabubuhay pa. Nung nabubuhay po pa kasi si Percy Lapid, meron din po itong mga pasabog, mga katambay, about po sa commander-in-chief natin na, may problema po, lalo sa bisyo. Kaya po hindi po nagtataka, di umano ang mga kababayan natin na kung sino talaga ang tunay nagpapatay din po doon. Di po ba mga di umano, mga katambay. Pakinggan po natin yung pahayag po ni Percy Lapid nung siya'y nabubuhay about po rito sa administrasyon natin. Konti lang po, pakinggan natin. Ito, tingnan ninyo. Sino pinakamahaba raw ang karanasan? Saan ba tinatanong mo? Sa cocaine. Pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga. Ba't di mo sinama yun? Sana sinama mo. Sino ba ang may pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga? Mga kaibigan, sabi niya, 4 na terminong gobernador. Naging 4 daw terminong gobernador. 1 terminong kongresista. 1 terminong senador. Si Bongbong Marcos. Yan mga katambay. Noong pang nabubuhay si Lapid, yung namatay po, di po ba? Lapid po ang last name nun. Si Percy Lapid, di po ba? Talagang marami na po siyang pasabog about po sa Pangulong Marcos. Kahit nung panahon pa raw na senador pa siya. Naging gobernador, congressman, senador, tapos naging pangulo. Sino daw yung pinakamatagal na sumisinghot ng cocaine, ng droga? Ayon po kay Percy Lapid, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, mga katambay. Kaya nakapagtataka, sino po kaya talaga nagpapatay din di umano dyan? Si Bantag ba? O merong iba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kayo po mga katambay, ano po sa tingin ninyo ang nangyayari po? At nangyayari rin po kay Sir Jonathan Morales, mga katambay. Dahil droga rin po ang issue ni Jonathan Morales sa Pangulo ng Bansa. Muli po, si Katambay Manong, nagpapaalam po muna at sa ulitin po, nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Paalam, bye-bye.